Sabay-sabay pong pinatunog ang mga kampana sa iba't ibang mga simbahan sa buong Pilipinas bilang pagsalubong kay Pope Francis kanina. Samantala patuloy naman ang finishing touches sa mga lugar na pupuntahan ng Santo Papa sa susunod na mga araw. Live mula sa Maynila, may report si June Veneracion. June? Jessica, kabilang sa mga finishing touches na yan dito sa Quirino Grandstand ay yung pagdaragdag ng mga exit at pagpapaluwag na rin ng mga labasan bilang bahagi ng contingency plan sakaling magkaroon ng stampede. Mula Maynila hanggang Palolete, umalingaw-ngaw ang tunog ng kampana kaninang pasado alas 5:30 ng hapon. Bawat simbahan, tila nagbibigay pugay sa lider ng simbahang Katoliko. Kabilang sa sabay-sabay na pagpapatugtog ng kampana ang Manila Cathedral, kung saan magninisa si Pope Francis bukas. May 2,000 obispo, pari at religious men and women ang dadalo sa unang misa ng Santo Papa sa Pilipinas. Sarado ng cathedral sa publiko, ipinasok na rin ang mga bulaklak. Nakahanda na rin ang first aid station. Pumunta sa cathedral kanina ang mga kinatawan ng Vatican at masaya naman sila sa ginagawang paghahanda. Sabi nila, all is okay na. Ano nga sabi nga nila? Tutto bene, something like that. Perfecto. Yeah. So, hindi na nga sila nagtagal, umalis na sila. Sa SMO Arena, kung saan idaraos ang encounter with the families kasama si Pope Francis bukas, nadatnan ng GMA News na nakalatag sa labas ang mga upuan para sa ilang daang pamilyang imbitado. Walang misa sa MOA, pero may Liturgy of the Word, kung saan magkakaroon ng pagbasa mula sa Biblia, homily at prayers of the faithful sa iba't ibang dialect. 3 pamilya rin na magbabahagi tungkol sa kahirapan, pag-alis sa bansa at kapansanan. Sa Quirino Grandstand naman, finishing touches na lang ang ginagawa para sa misa ni Pope Francis sa linggo. Nakataas na ang mga watawat ng Pilipinas at Vatican. Pinipino na lang ang mga maliliit na detalye. Simple man daw ang venue, akma naman ito sa gusto ng Santo Papa. Ang gusto nila napakasimple, pero rock. Kasi mga tao nakatawa sa kanya, joyous, masaya, kumakaway, na hindi naman nakakagulo, di ba? So ganun ang inaasahan ng Papa at inaasahan ng simbahan. Para maiwasan ang stampede, nagdagdag at niluwagan ng mga labasan. Doon nakadeploy ang mga ambulansya at mga rescue personnel. Nasa 500 naman ang mga portalet para sa mga daragsang tao. Bawal ang vigil sa Luneta. Bubuksan lang ito alas 6 ng umaga hanggang alas 2:30 ng hapon sa linggo para makapasok ang mga dadalo sa misa. At dahil tiyak nakakapusin sa parking, nakikiusap na ang MMDA sa mga eskwelahan malapit sa lugar. 17.58 kilometers ang sarado para po sa PayPal Mass sa Luneta. Ito po yung hiniling ko na yung mga eskwelahan doon sa San Marcelino ay payagang makapark Adamson University, Philippine Normal University, Santa Isabel College, maging sa Saint Scholastica College. Para na sa ganun po may maparadahan. Ngayon pa lang, marami nang nagpapapicture sa Quirino Grandstand. Too old, so maiwanan ko na on this day I was here 2 days before ang Papa ay dumating and walked on the same pavement. It is a very high impact event. The presence of a Pope in our country always brings on a spiritual renewal. Jessica, muling nananawagan ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga dadalo sa misa sa linggo na huwag pong kalimutan ang magdala ng imahe ng Santo Niño dahil ang araw na linggo ay nataon naman ng Feast of Santo Niño. Jessica. Tama-tama, pinapaalala nga yan ni Archbishop Soc Villegas, no? Magdala tayo ng imahe ng Santo Niño kasi alam ko, June, dapat next year pa yung pagpunta ng Santo Papa dito sa ating bansa kasi nga may Eucharistic celebration sa Cebu. Tama-tama, kasama pa rin naman sila dito sa ginaganap na mga selebrasyon sa Maynila, dun sa Quirino Grandstand nga sa linggo. Lalagyan ng element ng Feast of the Santo Niño at ng sinulog itong gaganapin misa dyan sa Quirino Grandstand. Napakaganda, Jessica. Marami tayong dapat asahan na selebrasyon. Isang big event, yung pagdating ni Pope Francis sa linggo dito sa Quirino Grandstand kung saan dagsa-dagsa ang inaasahang pupunta at meron pa tayo pagdidiwang Feast of Santo Niño. Jessica. Meron nga raw nagtuturo nung sinulog dance Naalala ko pa yun parang 1 step forward, 2 steps backward. Maganda yun. Imagine mo yung itsura nung milyon-milyon, 5 million, 6 million ang estimate na
pupunta sa Quirino Grandstand, tapos sasayaw ng sinulog dance, tapos may mga hawak silang mga imahe ng Santo Niño. That is something that we should all, watch and wait for. Maraming salamat sa iyo, June Veneracion.